Walang iwanan! So, dito ako ngayon sa context ng San Miguel, Bulacan at isang pagkakataon na kukunin natin ang pakikipag-usap natin sa isa sa mga bayani ng Battle of Marawi. Walang iba kundi si Colonel Sam Yongke na siya mismo ang may first-hand experience doon sa naturang armed conflict noong taong 2017. Kukunin ko ang pagkakataon na ikwento sa atin. Maliban sa ito ay nakapanood dito sa No Man Left Behind, ay magpakwento tayo kay Colonel Sam Yongke Kukulun sa episode na yan. At mayroon documentary itong libro na nakapublish ng nanalo na to sa isang festival sa US at naisama natin doon sa competition. Meron siyang nakakuha ito ng prize at isang karangalan para sa bansang Pilipinas para makasama doon. Yung narrative ay narinig. Narrative tungkol sa Battle of Marawi ay narinig mismo napanood sa buong mundo. Kaya, Sam, kunting introduction sa ating mga manonood. Magandang gabi sa ating lahat at batiin ko yung 1st Scout Radio Regiment sa kanyang 70th anniversary na patuloy tayo nagsiservisyo sa bayan. So ngayon, andito ako kasama ni Colonel Harold Cabuno. Ngayon, ako ay commandant ng Scout Ranger School at nagkataon na andun ako sa Battle of Marawi. Isa ako sa mga battalion commanders na andun. So, ito ko. Yung Battle of Marawi ay gusto kong pisahan na isang kwento yan siya ng patriotism, sacrifice, duty, the Filipino soldiery, at yung Filipino spirit na ibibigay natin lahat para sa ating bansa. Kahit pa man ay buhay namin ang magiging kapalit, karangalan ang magservisyo sa bayan. So, yung Battle of Marawi ay laban yun sa terorismo. Hindi yun sa laban sa isang Filipino Christian at Filipino Muslim. Hindi yun sa laban ng isang Maranao, isang Maguindanao, isang Tausog, isang Yakan, laban sa isang Bisaya, Tagalog, Ilocano. Hindi laban ng ating bansa yun sa terorismo at nanalo tayo doon. So, konting kwento doon sa Battle of Marawi ay yun ay nagkataon nandun kami. 5 buwan kami nakipaglaban doon. At by God's grace ay nandito ako para kwento. 167 soldiers died in the Battle of Marawi na binigay nila yung buhay na para sa ating bansa. Ngayon, yung mga nagsakripisyo sana ay nagkaroon ako ng pagkakataon na isulat namin ang kwento ng aking batalyon sa libro na No Man Left Behind. Ang naging motivation ko dito ay gusto ko bigyan ng honor at respeto ang mga nagbuwis ng buhay sa aking batalyon. At kwento ng batalyon namin itong libro na ito. No Man Left Behind, A Story of Valor in the Battle of Marawi. Napakahirap ang aming nadanasan doon ay dahil yun nga ang expertise ng Scout Rangers ay nasa urban environment and jungle operations. Nasa jungle environment at jungle operations. At napadala kami doon sa Battle of Marawi. At wala kaming malalim na training, experience sa urban. Pero bilang isang Scout Ranger ay
andun ang puso, andun ang dedikasyon, andun ang handa ka gumawa ng paraan para ma-accomplish mo yung mission. Ang sabi nga namin ay sa anumang gira ay meron kakulangan talaga ng mga capabilities. Pero nasa isang commander, gamitin niya ang meron sa kanya para mapanalo niya ang kanyang gira, kanyang mission. Ultimately, ang pinaka-best weapon natin ay yung soldiers will to fight. At yun ang meron tayo sa ating nasundaluhan, lalo na sa Scout Rangers. So maraming hirapan ang aming pinagdaanan doon dahil iba ang urban terrain kaysa natural terrain. Marami kang konsiderasyon sa mga decision mo. At yung superiority mo sa numero, sa weapon, sa firepower ay na-offset yan sa urban terrain. Kasi merong mga ginagamit nila yung mga kabahayan, mga buildings na magagawa niya para patas na. Oo, nagiging advantage sa kanya. So ngayon, ito yung makikita natin dito sa video. So yun yung, i-play natin yung video. May describe mo yun, ano yung sinabi mo na kahit maghihirap ko. Dahil yung karamihan na mga nanonood sa TV lang, ilang seconds lang yun. So ngayon, meron dito mismo. I-describe mo yun yung hardship ng tropa. Base doon sa video na actual kuha niyo to, di ba? Kuha niyo mismo? At saka mayroong ay tropa o kaya kuha photographers yung kuha. So ibig sabihin, from the eyes of the Scout Rangers, yung video na to ay kuha nila mismo while fighting. So, ipa-describe din natin kasi minsan, ma-judge natin ang video in many other ways. So, ano yung actual na kwento ng video na to? So, i-play natin. So, i-describe mo, ipo-post natin, tapos i-describe mo yung experience mo ng tungkol dun sa... Yan natin. So parang may dokumentary ito, si Ella Pans, yung kaibigan namin, ay isa siyang producer, siya yung gumawa nito. Thank you, Ella, and congratulations kung nalo na, Cannes Festival ba yun? Manhattan International Film Festival. So yun, nanalo si Ella. So we are also proud kasi yung kwento na Marawi, through the first Scout Ranger Battalion na natin, sa international projects. Ito, never kung nakita natin dito, itong mga campaign na ito. Itong event na ito ay, ito yung tinatawag natin ng Combined Arms Operations. Paano ka nag-innovate yan? Dahil wala yan sa training sa school, sa totoo lang, di ba? Paano nag-training pa kayo before kayo sumabat yan? Nagsama nyo yung natin? Meron kalaman sa mga unang mga training para hindi yung actual na gamit. So, ang tangke o yung mga armor tanks natin sa urban operations ay napakalaking tulong yan sa pag-fit sa ating laban. Hindi kaya ng isang infantry lang, kailangan ng armor. Hindi ng armor lang, pati ang artillery, pati ang air power. Gamitin natin yung mga aeroplano natin. Bilang isang commander ay combine yan. I-design mo paano ang approach mo. Ang tanong ko doon, dahil ka sa mundo, anak mo talang armor. Tinawag ka para dadalhin na dito sa urban environment. Ngayon, bigla kang nilagyan ng armor. Of course, sa'yo. So, gagamitin mo ngayon yung combined arms. Something na hindi mo naman ginagawa before. Anong ginawa mo para nagkaroon ng fusion yung dalawang force, yung armor at saka yung infantry? Anong ginawa mo dyan? So, yung ginausap ko yung nandun kami, ang unang mission namin sa pagpasok sa Bato Marawi ay i-rescue yung dalawang armored vehicles na ambush na 5th Mechanized Battalion na merong 16 na kasundaluhan natin na natrap doon, isang officer. At meron tayong mga samahan na namatay doon.
andun iwan sa loob ng ang mga kawala. Hindi sila makalabas kasi napalibutan na sila ng harapan. So ngayon, kami galing sa bundok, sa boundary ng Magi, Danau del Sur, at ilang oras na inilakad mo para makating kayo? Nag-rally kayo? Mamadali kayo? yung punta namin doon sa objective namin sa boundary ng Danau del Sur at Bukidnon, o Akag Bukidnon. 4 na oras kami makarating sa amin. 4 na araw kami makarating sa objective. At nung andun na ako, malapit na ako sa objective at nakita na namin ang mga trackings ng karawan. Natawagan ako ni Colonel Pono, yung galing Deputy Brigade Commander. Sang balik ka na sa Marawi dahil nagkakagulo na rin ako. Sir, malapit na ako sa objective, sir. Positive ang kalaban. Hindi, iwanan mo yan at bumalik ka rito. Mas kailangan ka rito. Kailangan namin ng first province battalion. At doon ay nano ko kagad na mabilis. So yung 4 na araw namin na lakad papunta doon, nilakad namin na 2 araw lang. 12 hours. Wala dito. Ang lakad namin, hanggang may araw ay may araw sa Lexon. Hanggang isyo. nakarating kami sa pick-up point namin. At ang terrain doon ay deadly talaga. Mga malalim na ito. Masukal. Nakita ko yung pictures, nadala ako ng pictures mo eh. River crossing pala yun eh. Tapos kulay brown yung tubig, ibig sabihin may baha sa taas, no? Mahirap talaga. Pero dahil yun ang dedikasyon ng mga sundaluhan natin, nagpursige tayo. At kung makarating na kami doon sa pick-up point, may mga sundalo na ako na halos hindi na makalakad. Kasi patos-patos na sobra. Ang tawag doon, force march? Oo, force march. Kasi ito, tuloy pa rin. Ngayon, nag-meeting kami ni Colonel Pono. Ano ang mission niya sa akin, ang sitwasyon. So, naramdaman ko na ganun ka-importante ang bawat minuto na halaga para masing namin mga 60 na natrap doon. 2 araw na sila natrap doon. So, paano kami? Papunta ka sa isang unknown na terrain na hindi kayo well-versed at wala kayong training. Pero dahil binigyan na kagad tangke pag yung pag-usap ni wala kayo. Sa paghahanap ko lang ng immobilize ng mga tangke, isang mahirap din dahil hindi ka pwedeng maghanap kasi bawat bahay ay posibleng may pwesto-lawan, ambush tayo. So, isang bahay sa susunod na bahay hanggang nakita namin sa pag-describe kung saan ang pwesto. Kasi text-text lang, no? May contact sa loob. Merong text-text lang. Nakontak namin yung officer nila doon. Si Alvarez. Si Lieutenant Alvarez na na-describe na yung lugar. Pero sila ay mahirap din hanapin dahil ang daming bahay. Parang naghahanap ng karayom sa beach. Mahirap. So, nakita rin namin sila ayong wet ng tangke. Pero hindi pa kayo na-invento nila na? So, isa-isa talaga. Mga 50 meters, nakita namin ang wet ng tangke. Nasa isang tanto nakita ko sa wet ng tangke. Sabi ni Lieutenant Jemaol, sa nakita na namin yung tangke. Pero marami kami narinig ng mga araw ang nihirapan. So, nagpaalam siya sa akin na sa kanyang company commander na si Captain Karanan. Sir, smoke grenade muna ako at para test namin yung mga lugar. At totoo nga, pagkatapos kita nila, smoke grenade namin, inudanan kami ng bala, singgan na. So, ang immediately ang naging command ko ay pasukin lang ang mga bahay, kanya-kanyang bahay at mag-establish ng defense position. So, doon na nakakulos siya ngayon. Ano ang urban terrain? Ano yan? May 55 na yan. 26 na. 26. So, sa pagdating nyo, 24 kayo nakarating? 25 kami ng hapon nakarating. So, napila kasi ko. Isang oras lang hindi naman isang oras kay Colonel Pono noon.
handa ko lang pagdutuin ko ng dalawang beats. Tumisap. Magutumin ko ako. Ang iniisip ko na parang matapos isang araw lang siguro yan, dalawang araw. Tumisap lang po. Tumisap. Ngayon, pagpasok namin, yun na ay hirap pala. Kahit mamankanto o maliit sa mga bintana o magusok ng bahay. Ang bala nila. So, mahirap talaga. Ang labanan ay wall to wall, floor to floor, house to house. Tapos may building pa, nakakaiba. Kasi dati galing ka sa mga kahoy-kahoy eh. Oo, mahirap. Kahoy, malalim na kanal. May isang sniper lang na makapang sa isang bahay. Mahirap. So ito yung image na to, after na nung na-rescue sila. After na na-rescue nila yung mga big apartments na mga paano kayo umabante sa bawat bahay. Usap-usap na lang at doon ang mismong briefing. Ang briefing, on-site sa bawat isa, yung mga mission, ito yung gawin mo. Pagkadating mo dito sa lugar na ito, pasukin mo yung bahay, ang mga ganun. So maraming coordination. Doon na mismo sa on-site. On-site na. So ibig sabihin ng learning and adaptation, on the ground while fighting, learning. Ito ibig sabihin na panoorin natin. So tingnan mo yung ganun kahirap yan. Ganun katindi ang. So ibig sabihin itong kagaya, ano pa ng mosque na matandaan mo kayo pangalan? Big building. Yung mosque na yan, nakalimutan ko yung pangalan. Pato Mosque. Pato Mosque. So ito, may mo. Bakit sila galing sa taas? Ang una niyong nakuha ang taas? Hindi to. So meron kumukuha sa baba, meron kumukuha sa taas. Simultaneous. At kung hindi mo muna masecure yung lugar, balik dapat ay ang i-occupy mo ay dapat kaya mong i-secure. Okay. Yung panahon na yun ay may isang building na nag-i-snipe sa kanila doon. Advantage position. So hindi lang ma-occupy yun, hindi lang ma-fortify. Pero eventually na-occupy at na-fortify na yun. So yun ang kahirapan na kada forward mo merong sa gilid mo, sa harap mo, o sa kabilang gilid na naman ay advantage position na pwede kang target ng mga power na so chance naman mga bullet. Ang ibig mo sabihin, pagpasok nyo, yan na ganyan, grabe na ang mga ikwento dito. Parang sila ba ay natuto din, parang napag-aralan ba nila yun na paano nila independent yung city? Kasi alam, anticipated din na, nakihinig sila eh. Napag-aralan din ba nila at saka yung pag-employ nila na may sistema rin ba sila? Sa aking obserbasyon dun sa Batong Marawi, mayroon silang training. So, may training? May kahandaan talaga sila. May kahandaan, Organize sila, ano ang depensa, kailan sila mag-withdraw, paano sila i-support. Meron talaga silang sistema. Kasi parang hindi ko sa bala, di ba kagaya niya, no? Bakit marami silang bala na preposition na yung bala nila doon? Malamang ay nakapreposition sila at pinaghandaan talaga nila. Paano talaga na kunin ang Marawi dahil sabi nga ng ISIS na mag-establish ng wilaya o isang caliphate dito sa Southeast Asia, yung Pilipinas at Marawi ang magiging sentro. So pinaghandaan nila yun ng takong taon pa at napakita na meron talagang funding galing sa across ng ISIS. Okay, so okay, natin, so ito. So ganyan, mga clearing na gano'n, no? So ang Battle Marawi ay nagbukas ng mga mata natin na kailangan ang matindi, mas malaliman pa na training sa combined arms, sa joint operations, combined training, joint operations, at kahit pa man ang urban operations ay kailangan ang logistics, yung sustainment ng tropa, at yung hindi lang military, yung tinatawag natin na information operations
meron din information operations ang kalaban. Oo. Dapat magaling din Sila halos sila suporta ng taong bayan na sa atin dahil Yes. tayo ang may mandato na Oo. secure ang ating bansa, Oo. protect ang ating pambayan. Okay. Okay. Tama yun. Tama. Kita mo yung kasiraan ito. Anong pwesto ni Arnel? Si Captain Carandang ay ang company commander ng First Outranger Company. Kasi sa Yung leadership niya ay pinatunayan na nanalo tayo dahil sa role niya as isang company commander. At saka, ito yung ako nag-aaral ako sa Marawi. Yung mga building nila dyan, kakapal kasi sila ang nagbabarilan. Sa rito nila, they prepare their houses for their rilo. So, dahil magkapit bahay sila, nagigera sila. Anong observation mo nung nag-clearing kayo ng mga bahay? Ang kakapal ng mga simento lahat ay basta Buhos, malaki buhos. ang buhos, kapal ng simento at may mga watchtower din ng mga May watchtower? sa loob ng gate nila. Oo. At hindi ka man pwedeng dumaan sa mga kalye, sa mga daan. Oo. Ang pag-forward mo ay magbubutas ka Oo. sa wall hanggang sa susunod na wall, hanggang sa susunod na wall. Oo. Ang kakapal, Oo. Kami bago nyo? ang gamit namin ay mga maso. Sa bandang huli, dumating yung IED, mga EOD, at gumamit sila ng IED. Madali. Maraming nasira yung building, pero hindi natin gusto na mayroong kasiraan. Pero ano din ba ang katumbas kung hindi naman gagawin buhay ng sundalo natin? Yung kinukwento mo na IED, kunwari ito yung wall, gusto niya na ng wall, kaysa suhin mo na ang kakapal yan, mga ganyan kakapal yan, ay gagamitin para pabutas. Tama. Tama? Oo na. Sa ibang nagre-reklamo ng sibilyan, sinisira niya yung bahay namin. Pero sa ano natin, that is our best way para makalusot doon na hindi naman mapahamak kung natin kung sundalo. So yan yung point ko kung bakit may mga binutas ng mga walls, mga pader, pati pader mismo ng bahay. Kasi mounting ang casualties yung kasama sa challenge doon. Panoorin natin to. Makita pa tayo ng mga interesting part nito. So kanina nung nakita natin ay may mga sundalo na nagdadala ng mga sako, sandbags. Ginagawa namin yun na sandbags kasi ang mga bahay ay butas-butas. At madaling vulnerable ang mga tropa natin sa mga sniper nila, mga firepower din nila. So nagdadala tayo ng mga sandbags at kasi butas-butas. So nasa likod, meron nga nag-declare sa likod, may tagadala ng mga sandbag. Tama, para gawin nating ano yun, protection yun. Kasi fortification. yun yung magsasubstitute ng mga bola naman para ma-occupy nila yung bahay. So isang kagaya nito. So, wasak na itong bahay pero hindi pa siya completely clear. So, andito kayo sa baba, so kini-clear niyo pa lang yan. Tama? Tama. So, kasama yan. Baka may building dito sa kabila, ikaw naman ay pwede kong tirahin from the other side. So, yun yung kumbaga, hindi ko ma-imagine gaano kahirap. Tipong everyday, meron kang model. Meron. Sa aking kumpanya ay batalyon. Sa aking batalyon ay 120 ang nabudol sa akin. Pero average ka, yung habang sa 5 months yun, everyday, meron kang model. Araw, swerte ang araw na wala. Sa mga 120 na yun ay hanggang ngayon, mga 10 siguro ay hindi na magiging pareho sila dati. Pero ang mga schedule nila ay putol? May naputo ng paa, may nasambugay ng mukha. Nasaan yan sila ngayon? Ngayon, nagpapagaling sila dito sa headquarters. Meron din sa Davao na sinasuportahan natin. Yung emotional at konting financial. Hindi ba sila? Hindi naman parang PPSD. So, malamang ay sana hindi ahantong ng ganon. Kaya meron tayong mga emotional livelihood.
support. Pero nag-retire siya? Ano? Hindi, active pa rin sila. Active pa rin. Okay. Papagaling lang. Okay. So sa hospital pa rin sila? Sa hospital doon sila. Okay. So yung ano yun, isipin mo ilan na? 3 years, more than 3 years na ay, 3 years, more or less. 3 years na. Kasi natapos siya October, di ba? So 3 years.